Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ulit ang Lord. Yan na ba yung palakpak sa Lord? Hallelujah. Praise the Lord. Yung malakas, best clap offering sa Lord. Amen. So nakakatuwa po ang ating mga patutuo sa Panginoon at ako po'y naniniwala na katulad po ng mensahe ng ating Bishop last time, ang ating pong Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? So marami pong bagay na dapat tayong ipagpasalamat sa Diyos. Ano? Kung titingnan natin, kulang po yung isang oras. Okay? Para tayo magpasalamat sa Panginoon. At sa umaga pong ito, no, gusto ko pong dugsungan yung mensahe po ng ating Bishop last time. At bago pong lahat, tayo po muna sandaling yumukot manalangin sa ating Lord. Tayo po ay mag-dwell sa kanyang presensya. Buksan natin ang ating puso at isip sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Yesus. Muli po kaming narito, God, sa iyong kalagitnaan, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ikaw'y kasama namin, Panginoon. Sa pasimula pa lamang, Lord God, patuloy ka na namin nararanasan, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, Lord God, sa iyong habag at sa iyong walang hanggang biyaya, Panginoon, na kami pong lahat muli, O Diyos, ay narito, Panginoon. Naroon po yung kaligtasan, naroon po yung kalakasan mo, Panginoon. At sa oras pong ito, Lord God, muli po namin binubuksan ng aming puso, Lord God, sa iyong mga salita. At habang kami nagbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon, Lord, patuloy ikaw ang magpahayag sa amin, Lord God. Iparanas mo, Lord God, ang iyong kapangyarihan, Lord God, sa bawat isa. At maging ako bilang iyong lingkod, Lord God, patuloy po ako nagpapakumbaba sa iyo, Lord God. Lord, tanging salita mo lamang, O Lord, ang mahayag, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoong Yesus, ang maitaas, Lord God. At higit sa lahat, Lord God, ang iyong makapangyarihang kamay, Lord God, ang iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos, ang siyang mag-manifest, Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Punuin mo ang bawat isa, Lord God, ng iyong banal na presensya. At sa umagang ito, Lord, muli, kami ay narito upang ikaw ay sambahin, pasalamatan, papurihan, O God, at ibalik sa iyo lahat ng karangalan, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Patuloy ka namin pinupuri. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The best clap offering ulit sa ating Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, sa umaga pong ito, no, napakabuti ng Diyos at kada ako po yung nag-prepare ng aking mensahe, ako po laging amazed na amazed sa Lord. Ano? So, ngayon po ay Mother's Day. Tama ba? So, ang ating pong text ngayong bagang ito at ang title po ng aking isi-share is God is always at work. Sabihin nga natin, God is always at work. Naniniwala po ba kayo sa salitang ito? So, ang Diyos ay laging kumikilos. Amen? So, ito pong mensaheng ito nung akin pong pinagbubulay-bulayan. Ako po yung namamangha sa Lord dahil ang Diyos kakaiba pong kumilos. Naniniwala ba kayo doon? Ang pagkilos ng Diyos hindi doon sa mga bagay na inaasahan natin. Bagamat ang Diyos ay tumutugon sa mga bagay na dinidesire ng ating puso, pero minsan or may kadalasan na hindi natin nakikita, kumikilos pala ang Panginoon. No? Kahapon po, no, isang testimony, kahapon po nung tumawag ako sa bahay, kung mapapansin niyo po, wala yung aking mga anak dito. No? Lahat po yung 4 kong anak, si Shane, si Nicole, si Seiya, at saka si Jace. Lahat sila nilalagnat. Si Shane ngayon po, no, siya po ngayon ay nakakonfine sa community. Sabi ko, Lord, bakit ganoon? Ang mga bata ay lagi namin pinagpipray, no? So kanina nagpatotoo po si ate, asawa ni Kuya Rol, si ate Ellen. Okay? Ang desire niya sa kanyang anak,
wala siyang epilepsy, right? Pero naging findings ng doktor, lumabas sa result, meron siya. Nakikita niyo ba yung nakikita ko ngayon? Nakaka-amaze po ang Lord kasi bakit? Yung message sa atin ngayon, no? Sabi ko nga po, God is always at work. Dito po sa nilagay ko dito, no, hindi ko pa, kumbaga nung ginagawa ko po ito, wala pa ako narinig na testimony Ate Ellen, hindi pa nagkakasakit si Zane o yung mga bata. Sinabi ko po dito, no, the objective of this message is to encourage everyone that whatever circumstances we have, God is always at work. Amen? God is in control of everything and nothing is impossible to Him. Sabi ko po dito, we all need to believe that He works in ways that we are not expecting. It might not be good. Hindi man maganda sa ating Panginoon in our eyes, but He makes all things beautiful in His time. Alam niyo po, nung inaaral ko to, sabi ko, Lord, itong mensahe pong ito ay hindi lang para sa akin. Ito po'y para sa ating lahat. Yung mensahe ng ating anniversary, no? The Lord has done great things. Right? Pero kung titingnan mo natin, minsan dumadaan sa ating buhay or madalas, no? Parang may mga negatibong dumadating. No, sorry to say, minsan may aksidente tayong malalaman, no? Ganun nga, mayroong magkakasakit. At kung titingnan natin, tayong mga Kristiyano ang nakakaunawa or may kapahayagan ng Diyos na sa mga ganong bagay, mas kumikilos ang ating Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? At ako po'y amazed na amazed din. Nung akin pong hinuhukay yung verse na ito, ang verse po natin ay Philippians chapter 2, verse 13. Ang sabi po dyan, next please. Sabi dyan, Philippians 2:13, sabay-sabay nga po natin basahin, because God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Meron po akong tanong. Madali bang sumunod sa Diyos kapag negatibo ang nasa paligid mo? Hello? Hindi. Madali bang mag-pray kapag wala kang pera? Kapag ang dami mong bayarin, ang dami mong isipin? Hello? Pero ito po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. God is always at work. Kailangan mailagay natin sa ating puso na anumang sitwasyon sa ating buhay, ang Diyos po ay lagi. Sabihin nga natin, lagi. Isigaw nga natin, lagi. Palaging kumikilos ang Lord in us, in you, to make you willing. Para daw tayo maging willing and able, meron tayong kapasidad or we are able to obey His own purpose. At kung titingnan po natin yung mga examples sa Bibles, alam na alam natin kung sino-sino yung mga taong sumunod sa Diyos, bagamat sila po ay negatibo ang nakikita sa paligid. Unang-una, number one best example, si Job. Kilala niyo ba si Job? Si Job, anong nangyari kay Job? No? Nagkasakit, nagkaroon siya ng ketong, sakit sa balat. Okay? At hindi lang yon. Habang siya'y nagkasakit, sunod-sunod ang balitang dumarating sa kanya. Ano-ano yon? Yung kanyang mga hayupan ay ninakaw, nagsimatay, no, nawala. Yung kanyang anak, nahulugan ng
namatay din. Pero anong sabi niya? No, in short, yung story, siya po ay nanatiling tapat sa Diyos. Kasi bakit? Alam niya na ang Diyos ay laging kumikilos. Hello? At alam niyo po ba, no, dito po ako na-amaze. Share ko rin po ito sa aking asawa kaninang maga. Ito pong Philippians 2:13, akin po itong hinukay at sabi ko, Lord, anong meron sa Philippians? Bakit sinulat ni Pablo ito? Okay? At nung tinignan ko, ang Philippians ay unang church na itatag ni Pablo sa Europe. Okay? At kung pagbabasihan natin, ang Philippian church ay sobrang generous. Ang Philippian church ang siyang nagpaabot ng tulong kay Pablo nung si Pablo ay nasa kulungan. Sa pamamagitan ni Epaphroditus, pinadala niya yung tulong. Okay? At dito sumulat si Pablo sa mga Philippians na siya'y nagpapasalamat. Okay? Doon sa tulong na yon. At ang sabi nga doon, ito yung sinabi. Verse 12, babasahin ko po sa Tagalog. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan niyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Okay? Sabi po dito sa English, Good News Translation, yung verse 12, work out your salvation. And then the Lord work in you. Nakuha nyo? Kailangan i-work out natin yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, yung pananampalatayang meron tayo, panatilihin natin ito lagi. At ang sabi doon, God will work in us. At isa pong nakakamangha ngayon, sinasabi ko sa inyo kanina, today is Mother's Day. Hindi po ako aware sa mga ganong date. Pero nung binabasa ko po ito, ang Philippian Church, ang unang naging mananampalataya sa Philippian Church ay si Lydia. No? Nung binabasa ko to, si Lydia yung nakatulong ni Pablo upang lumaganap ang pananampalataya kay Jesus sa Philippians. At nung binabasa ko si Lydia, ako po'y natawa. No? Nung binasa ko si Lydia daw po, ang business niya ay tagapagtinda or tagagawa ng purple cloth. Alam niyo kung bakit ako natawa? Naalala ko ang nanay ko. Purple kasi. Tama ba? Sino nakakilala po sa aking mami? Yan, sila Tita Sylvia, yung kanyang apo, si Lorraine, kilala niya ang kanyang lola. No, kahit saan mo dalhin, yung bahay, purple, yung container, purple, yung damit, purple, no? Lahat. At nung aking pong binabasa ito, sa dinami-dami ng libro na aklat na aking pag-aaralan, bakit itong Philippians? At nung aking nga pong hinuhukay ito, sabi ko nga, Lord, grabe, God is always at work. Hindi ko man nakita yon. No, ito po'y napakasimple lang. Hindi ko nakita, pero nagbigay ng mensahe ng Lord with this book, the Philippians. Tapos bigla kong naalala yung nanay ko dahil lang sa purple cloth. Is that a coincidence or is that the work of the Lord? I believe it's a work of the Lord. No? At ito pong mensahe ito sa ating lahat, no? Sabi ko nga po, this is to encourage everyone na anumang sitwasyon na meron tayo sa ating buhay, masaya man tayo, may pera man tayo, nandun man tayo sa pagkakataong meron tayong kamag-anak na may sakit,
O naroon tayo sa isang sitwasyon na yung ating pamilya hindi buo, no? God is always at work. Hello? So, 4 na bagay po. The evidence of God's work. Paano natin nasasabi na ang Diyos ay laging kumikilos? Okay. Iisa-isahin ko po ito, pero sasabihin ko na itong 4 na to para meron po kayong idea. Number 1 is redemption. Number 2 is reformation. Number 3, restoration. And number 4, revelation. Itong 4 na R. Anong-ano nga po yun? Number 1, redemption. Number 2, reformation. Number 3, restoration. And number 4, revelation. So itong 4 na ito po yung pagkilos ng Diyos lagi sa ating buhay. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Dito sa 4 na to, ito yung sa tingin ko the best things. Although maraming bagay ang pagkilos ng Panginoon, pero dito sa 4 na ito, bilang mananampalataya, dito po umiikot ang pagkilos ng Diyos. Okay, number 1, redemption. So, Ephesians 1:7 sabi doon, in Him we have redemption through His blood for forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Ano ba ang ibig sabihin ng redemption? Okay? Tininan ko sa dictionary, to buy back something which was lost by paying the ransom. Okay? Ibig sabihin, babayaran daw, buy back, for something that which was lost. Okay? At kung ito po'y naunawaan natin, ang redemption ay napakalinaw na po sa atin. Okay? Sabi po ng word, in Him. Sino po ito? Si Jesus Christ. In Jesus Christ, we have redemption through His blood. Tayo po'y tinubos sa ating mga kasalanan. Right? Sino pong naniniwala dito na siya'y tinubos na ng Diyos? Amen? So lahat tayo bilang mananampalataya, God is working, no, upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil sabi nga po, lahat tayo ay mamamatay sana. Okay? Hindi lang physically ang tinutukoy, alam natin na spiritually, lahat tayo sana ay pupunta sa impyerno. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus at sa ating pagtanggap sa Kanya bilang ating Diyos, nagkaroon tayo ng redemption. Tama po ba? Amen po ba? Okay. So, alalahanin mo yung iyong buhay nung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Lord. Ano-ano kaya yun? Sige nga po. 5 seconds. Mag-reflect tayo. Ano ba ako noon nung hindi pa ako nakakilala sa Lord? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ito yung tanong ko. Saan kaya kayo pupulutin kung hindi kayo nakakilala sa Diyos? Hello? Because of God's grace, sabihin mo sa katabi mo, napakapalad mo. Iniligtas ka ng Diyos. Alam niyo po ba na from the very beginning, ang plano ng Diyos sa atin napakaganda. Pero dahil sinira po ito ng Diablo, dinaya sa ang ating ninuno si Eva at si Adan, nagkaroon po ng separation. Tama ba? At ito po yung kasalanan. Okay? At dahil nga po sa dugo ng ating Diyos, at siya bilang Diyos na napako sa krus, siya'y naging kasalanan para sa ating lahat, no? Tayo pong lahat ay naligtas. Amen? Kung titingnan natin from the Old Testament, no? Ang mga Israelite ay slave. Tama po ba? Pero anong ginawa ng Diyos?
sila ay pinalaya. Right? Sa Ehipto. Okay? Another example ng redemption ng Lord is si Joseph. Tama ba? Si Joseph, anong nangyari kay Joseph? Ibinenta ng kapatid. No? Anong pang nangyari kay Joseph? Nakakulong, pinagbintang ng rape. No? Nakulong siya. Pero in the end, anong ginawa ng Diyos? Okay? Siya ba'y ginawang gobernador general ng Ehipto? Okay? Ganon din po sa ating buhay. Tayo po'y blessed na blessed. Kasi bakit? Siguro kung hindi tayo nakakalala sa Panginoon, isa tayo doon sa mundo na walang pakailam sa salita ng Diyos. At sasabihin natin, sino ba yung Jesus na yan? Kung may Diyos, bakit ako naghihirap? Tama ba? Maraming taong nagtatanong, kung may Diyos, bakit ganito, bakit ganito, bakit ganito, bakit ganito? Alam niyo po ba, sabi nga ni Bishop last time, hindi patapos ang Diyos. At kadugso mo ng message na ito, God is always at work. Kumikilos pa rin ang Diyos sa buhay ng mga taong yun. Sa buhay ng mga kapamilya natin na hindi pa mananampalataya. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. At ang pagkilos ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos o yung redemption, ito po'y laging ginagawa ng Diyos. At sa mga susunod pang henerasyon sa kanyang pagdating, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa ng kaligtasan ng buhay. Sabi mo sa katabi mo, isa ka sa kasangkapan na gagamitin ng Diyos upang ihayag ang kaligtasan. Tama ba, Life Family? So, ang ating mga patotoo, no? Ito yung magsisilbing gabay doon sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kakakilala, upang sila rin ay makakilala sa Diyos. Gawin natin yung part natin at gagawin ng Diyos yung kanyang gawa. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Hallelujah! Okay. So, redemption. Ang kaligtasan ng Diyos ay para kanino? Ulitin ko, ang kaligtasan ba ng Diyos ay para lang sa life? Para lang kay Bishop? Para lang sa mga Kristiyano? Kasi sabi po sa Bible, marami pong maglalabas ang katuruan na ang kanilang iglesia o kanilang pananampalataya lamang ang magkakaroon ng kaligtasan. Pero ang sabi po ng Bible, ang kaligtasan ay binigay po ng libre para saan? Para sa lahat. Amen po ba? Kaya itong plano ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay? Sino po dito yung merong pang pamilya na hindi pa nakakakilala sa Diyos? Taas ang kamay. Yan. Let us believe by faith na yung ating mga kamag-anak, no, magkakaroon din sila ng faith na katulad natin. Amen? Kung titingnan po natin, hindi man tayo yung gamitin sa ating pamilya, ang Diyos po ay kikilos. Naniniwala po ba kayo doon? Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay kikilos. Amen? So, pangalawa po, Reformation. Ang Diyos ay laging kumikilos or God is always at work in reformation. Ano bang ibig sabihin ng reformation? Sa Tagalog, changes or, mali pala ako sa Tagalog, tuloy changes. No? Sa Tagalog, pagbabago. Hello?
Pagbabago. Sino po dito ang nabago ang buhay nung siya po ay nakakilala sa Panginoon? Can I hear an amen? Lahat tayo nabago yung buhay natin. Physical, spiritual, financial, even yung ating mindset na bago. Tama po ba? At nung tayo po ba'y nagbabago, nag-decide tayong magbago sa Panginoon, kaya ba nating mag-isa? No. Kahit nga po ngayon, tama ba ako? Sabihin mo nga sa katabi mo, kahit ngayon, meron pang di nababago. Right? Kasi bakit? Sa ating mga sarili, hindi po natin kayang magbago. Amen? Sa biyaya at habag ng Diyos at sa tulong ng Banal na Espiritu, babaguhin tayo ng ating Diyos. Amen po ba? Nung tayo'y nag-decide na sumunod sa ating Panginoon, dun po nag-start kumilos ng mabuti ang Diyos. Amen? Okay. Ano yung binabago ng Lord sa atin lahat? Unang-una yung mindset natin. Diba? Nagkakaroon nyo tayo ng renewed mindset. Okay? Kung sa world, ang sabi ng world kasi, pag renewed mindset, ang sabi ng world, think positive. Hello? Tama ba ako? Dapat po nating maunawaan ito. Sa world, ang sabi or ang encouragement sa atin ng world upang magkaroon tayo ng maayos na mindset is think positive. Pero sa Bible, ang sinasabi ng Bible, hindi po think positive. Set your mind on things above. Diba? Colossians 3 verse 2. Set your mind on things above, not on earthly things. Hindi po kasi natin nauunawaan ano ba yung mga nasa kalangitan. Okay? Kung mauunawaan lang po natin yung mga heavenly things, hindi po natin yun, kumbaga, yung mindset natin, talagang itutuon doon. Meron po isang story nga naalala about the mindset on things above. Ito po yung illustration lang. Si Pedro at si Juan ay namatay. Okay? Nung pumunta siya sa heaven, nandun sila pareho, inilibot sila ng Lord. Okay? At doon pinakita ng Lord kay Pedro, yan Pedro, yan yung bahay mo, yan yung magagandang bagay sa'yo. Natuwa si Pedro. Si Juan, nung nasa lupa siya ay mahirap. At nung sabi ng Diyos sa kanya, O Juan, ito yung para sa iyo, ito yung mga bagay na ang daming kayamanan. Ang sabi ni Juan, Lord, bakit hindi ko yan naranasan sa lupa? Okay? Anong sabi ng Lord? Hindi mo naman kasi hiniling. Okay? Ano mong mensahe dito? Sabi po ng Bible, hilingin natin yung mga bagay na naisin natin sa pangalan ng Diyos at iyo'y pagkakaloob sa atin. Pero sinabi rin po, I think sa James, na hindi ibinibigay ng Diyos yung hinihiling natin kasi bakit? Mali ang motibo ng ating puso. Ano po yung gusto kong iparating dito? Sa kalangitan, lahat po naroon doon. Yung glory ng Lord, yung kayamanan ng Lord, nandun lahat at yun ay tatamasahin natin. Okay? Sabi nga po sa prayer, your kingdom come, your will be done on earth as it is on. Ibig sabihin, maraming bagay sa kalangitan na pwede nating maranasan dito po sa lupa as long as our mindset ay nakatuon po
sa kalangitan. Nagigets niyo po? Okay? Not on earthly things. Kasi kung titingnan po natin, ano bang nasa earth? Ano bang nasa world? Okay? Nandyan yung maraming bagay. Bahay, sasakyan, pera. At kung titingnan po natin ang world ngayon, no? Ano yung trend ngayon ng world? Tama ba? So nababalita nyo na ba ng trend? 21 years old or nasa late 20s pa lang, millionaire na? Samantalang ako nung 20s ko, magkano bang baon ko noon? Parang 50 pesos. Imagine nyo yung life noon sa ngayon. No? People are after earthly things. Anong ginagawa nila? Tawag doon? Nagvo-vlog, no? Kasi may malaki ang kinikita. Their mindset ay nasa earthly things. Okay? So sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Amen? So kahit wala tayong pera, di ba't laging masaya? Pero syempre, mas masaya kapag may pera. Hindi naman nahayaan ng Lord yun. Ay, pastor, or Kuya Tim, hindi masayang may pera. Ang walang pera, syempre. Gusto mong bumili, hindi ka makabili. Pero tingnan nyo yung buhay nyo ngayon. Sige nga, tabikin mo yung katabi mo. Sige nga. Pisil-pisilin mo yung katawan ng katabi mo. Sa palagay mo ba, binabayaan ng Diyos yan? Hello? Ako po, hindi ako binababayaan ng Diyos. Amen? Dati po, hindi ako nagtatakin. Ngayon, nagtakin ako kasi yung aking tiyan. No? Ganyan po kabuti ang Diyos. Amen? Pastor Marvin, naman. Palakpakan niya natin ng Lord. Ganyan po kumilos ang Lord. Yung pagbabago sa ating buhay, kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, tiyak ako po, kung titingnan ko ang aking sarili, kami po yung nakatira sa Santo Cristo. Sino pong taga Santo Cristo dito? Ito pong Santo Cristo yan. Kung hindi po ako, nung maliit ako, kung hindi po ako napunta kina Ate Susan po ang tawag ko, doon po ako punta ng punta, pinapupunta ako ni Mami doon. At dahil po sa pagkilos ng Diyos, no, nawalay po ako doon sa buhay na yon. Yung aking mga kalaro doon, yung iba na balita ko nandun na sa BJMP. No? Yung iba, ang pagkakaalam ko ay wala na. Napariwara ang buhay. Nagkaroon ng bisyo. Siguro po kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, isa ako doon. Yan po ang pagkilos ng Diyos. Ako po'y na-amaze din sa buhay ng aking wife. Kung maaalala nyo, lagi ko pong sinasabi, bakit ang aking wife ang nagkaroon ng cancer? Ang dami namang masasamang tao. No? Bigla akong natauhan, sabi ko, Lord, sorry po, parang kinurse ko pa yung masasamang tao. Ako po'y naniwala at nanampalataya na may pagkilos ang Diyos sa ganung bagay. Kami po pala ay tinawag ng Diyos sa mas malalim niyang kaparaanan. Those are testimonies na masasabi naming buhay ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Yung epilepsy, walang imposible sa Diyos. Amen? Imagine niyo po yung asawa ko, 2 cancer. Stage 3 breast, at yung pangalawa, stage 4 ovarian.
Imagine niyo yung kabutihan ng Diyos. Okay? Ganon po kumilos ang Lord kung tayo'y naniniwala sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Reformation, reformed life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is here. May bago na tayong buhay. Yung dati nating ginagawa, hindi na yon. Amen po ba? Kung meron pa tayong mga bagay na nagagawa natin dati, tama ba ako? Nagkakaroon kayo ng quirots sa puso. Ay, sorry Lord, nagawa ko na naman yung dati. Hello? Okay. Reformation, refined character. Wow. Sabihin nga natin, refined character. Yung reformation, yung pagkilos daw ng Diyos, nire-refine yung ating karakter. Galatians 5:22 at ilang beses ko na rin pong na-share. Okay. Ang Diyos tumitingin sa puso. Right? Ang Diyos nag-aayos ng puso. Okay? So, meron po akong isang illustration na gustong i-share sa inyo. Ito po'y kokopyahin ko lang yung illustration. So, meron po akong, paabot nga ng tubig tsaka soft drinks dyan. Yung Coke dyan. Yan. Ayan. Nakakauhaw, ang lamig. Ang init. Ang laki naman ng tubig. Meron po akong 2 bote dito. Ano to? Tubig. Ano to? Coke. Yan. Itong tubig, isi-shake ko. Tapos bubuksan ko. Wala lang. Iinumin ko. Ayan. Iinumin ko, wala lang. Ito, isi-shake ko. Shake na shake. Tapos, Pastor Marvin, buksan mo nga. Hindi na bro. Alam natin ang mangyayari. Ano mangyayari? Sasabog. Alam niyo po ba yan tayo? Ito, ang laman nito, ang inner being nito, pure water. Malinis na tubig. Ito, ang laman nito, sugar. Bad sa health. May mga caffeine. Pareho kong sinake. Ganyan tayo. Isi-shake tayo ng Lord. Pag sinake tayo ng Lord, pagbukas ng ating mga labi, pag tubig, wow, refreshing. Pero kapag caffeine, sugar, unhealthy things, sinake ka ng Lord, pag binuksan ng labi, anong lalabas? Sasabog. Anger. No? Bugnutin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hello? Tama ba? Kasi alam nyo, day by day, sabi ko sa inyo, God is always at work. Nire-refine yung character natin. Kung ang ating inner being ay puno ng purity, the fresh water, the living water which is God, kapag tayo po ay nasa labas, ang lalabas sa atin, dumaan man, i-shake man tayo ng world, dumaan man tayo sa anumang pagsubok, lalabas at lalabas dyan ay purely water. Pero kapag naman sinake tayo ng world at ang laman ng heart natin, puro negative things, puro teleserye, puro away-awayan sa Facebook, no? Nakiki-comment ka pa, hindi mo naman kilala. No?
Tama ba? Sabihin mo ulit sa katabi mo, hindi ikaw yon. Sabi ko, hindi ikaw yon. Sabi nung katabi, hindi ako yon. Parang tinatama. Sabi mo, hindi ikaw yon. Nung sinabi, hindi ako yon, parang may galit pa, no? No? So, ganun po, nire-refine tayo ng Lord day by day. Hindi man natin nakikita yung sitwasyon sa ating buhay, yan po yung nakapagpapabago ng puso natin. Sabi nga ng Bible, yung mga pagsubok, yan yung nakapagpapatatag ng ating pananampalataya. Amen? Kaya kung ikaw ay walang pera ngayon, pagsubok yan. Darating ang maraming pera. Amen ba doon? So, hindi po totoo yun na kapag walang pera, di ba laging masaya? No? Kapag may pera, laging masaya. Kaya lahat po tayo dito pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Kaya lang sabi ng Lord, may proseso. Kailangan i-refine yung karakter mo. Kasi baka pag binigyan ka ng milyones, bili mo kunon. Diba? Bibiyayaan ka ng Diyos dahil may pangangailangan at yun ay gagamitin sa pagtulong mo upang mag-glorify ang Lord. Promotion sa mga young professionals. No? Yung business nyo, mag-hit, magkiklik yung business nyo. If you really believe in God, amen, kikilos ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ang pagkilos ng Diyos, hindi po natin nakikita. Akala natin negative. Ay, walang benta, ang unti ng benta. Pero sa likod nun, kumikilos ang Diyos. Hello? Reformation. Sabihin nga natin, reformation. Okay? Meron po ako dyang picture, please. Yan. Kilala niyo yan? Yan po ay si Jacob. Nung siya ay nakipag-wrestle sa Lord. Sa isang angel. At ang sabi doon, siya ay si God. Si Jacob, siya po ay nagnakaw ng birthright sa kanyang kapatid. Tama ba? Ang istorya, nagpanggap siyang si Esau para siya ay i-bless. Okay? At ang sabi pa nga, ang Jacob na pangalan, wag daw nating ipapangalan. Okay? Kasi bakit? Ang ibig sabihin daw ng Jacob ay mandarambong, mandaraya. Pero hindi na yun. Kasi bakit? God is a God of reformation. Si Jacob, nag-decide siya na magbago. Sabihin mo, mag-decide ka, kapatid. So, we must decide kung magbabago ba tayo ngayon or hindi. Kasi kung hindi, kikilos pa rin ang Lord sa'yo. Gagawa ang paraan ng Diyos upang ikaw ay dalhin na magbago. Buhay na buhay po ang Diyos sa amin. Okay? Sa aking nanay. No? Sa aking kapatid, buhay po ang Diyos. Sa aming pamilya. Kasi bakit? Ang Diyos ang nagbabago sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Lord. Pangatlo po, matatapos na po ako. Restoration. Sabihin na natin restoration. Ang Diyos ay laging nagre-restore. Yung mga bagay na nawala sa atin, i-restore ng Lord. Marami pong verse sa Bible. Job 42:10, and the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had
before. Kung ano yung nawala sa atin, ibibigay daw ng Diyos ng doble. Hello? God restores your health. Okay? Jeremiah 30 verse 17. For I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord. Sino pong nag-declare? The Lord. I will restore your health. Kaya ako po'y nananampalataya, naniniwala ako si Saint po, pinagaling na ng Diyos. Si Nine, anak po ni Kuya Rolly ni Ate Ellen, pinagaling na ng Diyos. Si Lian, pinagaling na ng Diyos. At yung ating mga mahal sa buhay, no, God will restore their health. Okay? Kasi alam nyo, kung titingnan natin, huwag kakadugsong. Redemption, reformation, restoration, no? Magkakadugsong. Sa kalangitan, wala pong sakit karamdaman. Wala pong paghihirap sa kalangitan. Kaya kung ang prayer natin, Lord, yung nandyan sa kalangitan, iparanas mo sa akin. Paranas mo sa amin dito sa lupa. Imagine niyo si Bishop. Saan kayo nakakitang mas excited pang mag-dialysis? Tama po ba? Diba yung kung lagi pinapatuto po ng ating Bishop, pag pupunta siya, nakikita yung mga kasamahan niya, lulugo-lugo. Eh si Bishop parang nagtatatalon pa. Kasi kakain siya ng masarap. Alam niyo po, ang pagkilos ng Diyos nandun. How come na may sakit ka, excited kang kumain ng masarap? Ang mga may sakit, hindi po excited kumain. Tama ba? Hindi mo nga malasahan ng Sprite. Di ba? Pag may sakit, bibilang ka ng Sprite. Ang daming binibili. Hindi mo naman malasahan. Ang pagkilos ng Diyos kakaiba. Kahit tayo nandun sa negative na situation, nagiging positive. Hindi dahil positive thinker ka, kundi dahil nasa iyo ang Diyos. Amen po ba? So, ganyan kumilos ang Diyos. God will restore your health. God will restore your joy. Sabihin mo nga, joy. Iba ang joy sa happiness, tama? Ang joy kasi merong Jesus, merong others, at merong you. Tama ba? Joy, Jesus, O is others, and Y is ikaw, you. Kung wala yung tatlong yun, walang joy. Tama ba? Kung wala si J, ano ka? Oy lang, oy. Tama? Kung wala si O, yung others, Jesus you lang, JY ka, walang joy, JY lang. Ano yung JY? Hindi naman pwedeng sabihin, chicken JY. Diba? Kaya nga, chicken joy. Kasi may joy. Kailangan mo ang iyong kapwa, kailangan mo ang iyong kapatid, kailangan mo ang Lord upang magkaroon ka ng joy. Sabihin mo sa katabi mo, nalulungkot ka ba? Sabihin mo ulit, huwag kang maglungkot-lungkutan. Amen? Ito po yung Psalm 51 verse 12. Sabi ni David, restore to me the joy of your salvation and uphold me a willing spirit. Okay? So, nung si David, siya po ay nalungkot. Bakit siya nalungkot? Feeling niya hindi na siya sinasamahan ng Diyos. No? Kaya nga meron siyang sulat or meron siyang awit, Panginoon, nasaan ka? No? Hindi na kita maramdaman. Naging malungkot si David dahil ano po bang nangyari? Nagkaroon po siya ng kasalanan. No? So alam natin na nagkaroon siya ng kasalanan with Bathsheba at na yung asawa ni Bathsheba, anong ginawa niya? Inilagay niya sa unahan ng digmaan para mapatay.
No? Wrong intentions, wrong move. Pero alam nyo, sa mga ganong bagay, ang Diyos kumilos pa rin. Sabi doon, si David is a man after God's own heart. Tiningnan ba ng Diyos ang nakaraan ni David? No. He restored his joy. Kaya sa atin po, no, hindi titingnan ng Diyos kung sino ka noon, anong nagawa mo, i-restore niya yung love, yung connection niya sa'yo. Tama ba? Nakaka-amaze ang Lord kasi kung titingnan natin, simula't simula pa, kahit anong gawin natin, kahit tayo magpabale-balentong sa buhay, ang Lord pa rin iniahon tayo. God restores us, God redeems us, God reforms us. Amen? Amen po ba? Okay. God will restore your relationship. Una, your relationship to God and your relationship to your family. Kung meron mang magnanay, mga magulang, mga anak na hindi okay, the Lord will restore your relationship. Amen? Okay? Yung story ng prodigal son, alam niyo yun? Yung prodigal son, siya po ay nagpariwara, pero at the end of the day, bumalik siya sa Lord, anong nangyari? Tinanggap siya ng kanyang ama. Okay? So, ganun tayo. At doon sa mga anak, sa mga magulang, if merong konting hidwaan, no? Lalo ngayon, Mother's Day. Oh, sabihin mo sa mami, Mami, sorry. No? Sabihin naman ng mga mami, anak, sorry din. Hindi po pwede. Ano? Okay? Kasi alam nyo po, itinuturo din ng Bible yung pagpapakumbaba. Kasi si Jesus nga, ang Diyos nga nagkatawang tao, bumaba. Ikaw pa. Tama ba? So kaya tayong lahat, no, mamaya magpe-pray tayo. Okay? So the Lord will restore our relationship. Your relationship to your family. Malachi 4:6, He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of their children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Last, Revelation. Yan. 1 Corinthians 2:9-10. Ito po yung verse ng ating bishop last time. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Sabihin nga natin, I love Jesus. Ayaw nyo ah. Sabihin nga natin lahat, I love Jesus. Love nyo ba ang Lord? Kasi ang sabi doon, what no eye has seen, what no ear has heard, what no mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Yung pong nagmamahal sa Diyos. These are the things God has revealed to us by the Spirit. Why revelation? Okay? Ang Diyos po ay may kapahayagan sa atin individually. Amen? Kung titingnan po natin yung story ni Joseph, bago po siya napunta sa pagiging gobernador general, ano pong napanaginipan niya? Napanaginipan niya yung mga uhay nung kanyang mga kapatid, yumuko dun sa kanyang uhay, palay. Tapos napanaginipan niya din na yung mga tala at buwan lumuhod sa kanya. I am not saying na dapat meron kayong panaginip. What I am saying that you should have a dream or vision with alignment to God's vision.
Paano natin malalaman yon? Through the Holy Spirit. Hello? At paano naman tayo bibigyan ng Holy Spirit? Through His words. Napaka-importante na tayo bilang mananampalataya, nakikita natin or nababasa natin lagi ang salita ng Diyos. Kasi magkakaroon lang tayo ng kapahayagan or yung vision or your dream na align sa mensahe ng Diyos if we are dwelling in His words. Amen? Kasi sometimes, ang dreams natin ganito lang. Magkaroon ng magandang pamilya, magkaroon ng mahabang buhay, magkaroon ng bahay sa sasakyan. Yes, those are those dreams. Okay naman yun. Pero ang dream ng Lord sa'yo, isang mapagpalang Kristiyanong pamilya na sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Hello? Natatandaan ko po, minsan nagkakwentuhan kami ni Marvin dati. Alam ko kung naalala pa ni Pastor Marvin to. Kami po ay blessed na blessed sa buhay ni Bishop. Si Bishop po ay full-time noon, nagkukwentuhan kami. Sabi namin, bro, tingnan mo si Bishop. Ang ganda-ganda ng work sa San Miguel. Kami po noon ni Marvin, nag-work kami sa mga company. I think si Marvin noon nasa Philips pa. Ako ay nasa Epson. Tingnan mo yan, kailanman hindi yan pinayabayaan ng Diyos. Ilan ang napagtapos? Si EJ, si Honey, si Yuri, napagtapos. Walang kahit anong negosyo, sumusunod lang sa Diyos. Si Bishop, ang galing noon, nakabisikleta lang. Tandang-tanda ko po yun, may bike lang. Binigay pa nga sa akin ni Bishop yung bike niya. Nakabisikleta lang. Uti-uti, nagkaroon ng motor. After nung nagkaroon ng motor, nabigyan ng si Bless. Tanda ko si Bless, Pastora. Si Bless na pera na kulay blue. Si Joshua sa church, kulay puting tama raw din yun. Nagkaroon ng blessed. Okay? Nagkaroon ng sariling sasakyan. At tingnan natin ngayon, nagkaroon din ng bagong sasakyan. Walang business, sumusunod sa Panginoon. Gusto niyo ba yung vision na yun? May sariling bahay at lupa. Hindi sumasagot sa dialysis. Pagkilos ng Diyos. Hello? Ang Diyos po may kapahayagan sa ating lahat. Sabi ko po, individually, God has a revelation. Kailangan lang i-align natin ang ating sarili sa Panginoon. Amen po ba? Kung titingnan natin sa Bible, in the book of Revelation, nandan po yung preparation ng pagdating ng Diyos. At iyon po ay nalalapit na. Sino po ditong gustong makasama sa langit? Kasama ng Lord. Ayaw niyong maiwan? Ayaw nating maiwan. Pero sabi sa Bible, may mga maiiwan. Sabi mo sa katabi mo, hindi natin alam kung sino yon. Pero dapat, wag tayong matakot. Kasi why? God is always at work in us. Amen ba? Maiwan man tayo o makasama man tayo, let us all believe na kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos if you have truly believing God. Amen po ba? Kasi bakit? Kung maiwan, no, ito po hindi ko naman, ito po yung akin lang. Kung maiwan man tayo, diba sabi nga may tribulation, may kahirapan, no? Naniniwala po ang Diyos, kukuhanin din tayo. Kasi ayaw na ayaw niya ang kanyang mga anak ay mapapahamak. Kaya make sure na tayo ngayon bilang mananampalataya, genuine yung ating faith sa Lord. Kasi sabi rin po sa Bible,
pagdating ng paghukom, lahat tayo haharap sa Diyos. Dalawang bagay ang sasabihin ng Diyos. Well done, my good and faithful servant. At yung pangalawa, depart from me, I do not know you. Kahit pa sabihin natin, Lord, ako ay bishop. Lord, ako ay pastor. Lord, ako ay worship leader. Abay, Lord, ako ay Bible teacher. Sasabihin ng Lord, dalawa lang. Yung dalawang bagay na yon. Well done, my good faithful servant, or depart from me, I do not know you. Amen po ba? So let us pray. Let us focus our heart, our faith, our mindset, our eyes, kanino? Sa ating Diyos sa buhay. Palakpakan nga po natin ang Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. So, yan. Sorry, medyo mahaba po ako. Tayo po ay magpe-pray. At iisahin ko na po, no? Pwede ko po bang tawagin ang mga nanay natin? Lahat ng mga nanay? Sige po, lahat ng mga nanay. Yan, lahat ng nanay. Dito po, sige po, lahat ng nanay. Mga nanay. Ayan. O yung mga soon na magiging nanay, pwede rin po. Basta kayo magiging, may mga hindi po yan base sa age. Yung mga mommies, spiritual mommies, yung mga magiging mommies. Okay? So, una po sa lahat, pwede bang palakpakan natin ang ating mga nanay? Yan, palakpakan natin ang ating mga nanay. Ayan. Wow, ang gaganda ng mga nanay. Sige, nood muna tayo. Ayan. Tapos na. So, ako po, personal akong magpapasalamat sa mga nanay. So, nanay, sa inyo pong mga nanay, salamat po. Dahil kayo po ay nagsilbing hindi lang ilaw ng tahanan. Naging mabuti po kayong magulang sa aming mga anak. Salamat po, Yung mga anak, wala tayo sa ating kinalalagyan ngayon kung wala ang ating mga nanay. Salamat po mga mami, mga nanay. Lagi po kayong nandyan kahit kami makulit. Ang mga nanay, makinig po kayo, ang mga nanay, minsan makulit. Hindi lang minsan pala. Madalas makulit, laging makulit. Pero bakit ganon? Dahil kapakanan lang natin ang kanilang iniisip. Mga anak, tulog pa kayo, gising na si nanay. Mga anak, nakahiga kayo, naglalaba si nanay. At darating po yung time na lahat po ng mga kababayan dito magiging nanay. Ako po'y blessed dahil meron po akong nanay na ilang taong naghirap sa ibang bansa. Wala po ako kung wala ang nanay ko. Ako po'y blessed na blessed sa nanay ko. Meron po akong nakitang awit, secular na awit, gusto ko pong basahin. A message sa mga nanay ng isang anak. Sabi doon, tubig na iinumin mo ay ipanghuhugas mo pa ng aking paa at kamay. Yung saya mong mahaba na gutay-gutay, retasong pangginaw sa maggabing matamlay. Yan. 9 na buwan, hindi pa. Pangalan, nanay, mami, ina, mama, inang, mamang, ima, sa amin walang iba, di sapat ang salamat, inay.
Siyam na buwan sa iyong sinapupunan dinala. Hayaan po niyong sabihin kong ikaw ang pinaka. Mapagbigay, hindi iniisip ang sarili. At kay itay, ikaw ang humahalili. Pag hinipan mo ang sugat ko, agad gumagaling. Pag kinuha ko ang buhat nyo, agad umiiling. Kaya ko ito, anak, baka mahuli ka sa klase. Tinapay na pinapalamanan ang baon ko palagi. Madaling araw kong gumising para lang makapagluto. Maghapong maglalako para sa maliit na tubo. Bayad namin sa ilaw, tubig, kuryente. Kahit kulang ang sweldo, palaging may pamamalengke. Amen? Puyat, pagod, sinat, hagod, sahing-haing hugas kayod, sahod may kapos, hindi ka nakakalimot, nasindihan ng posporo, kandilang tinutusok sa ibabaw ng mamon, ng mabalot na matamis, regalo mo taon-taon na tila napakabilis. Isang babae na hindi marunong maningil ng buwis, minsan nakakainis, minamaliit mo ang tiis. Ang mga nanay po natin, grabe ang sakripisyo. Pinanganak pa lang tayo na grabe na yung sakripisyo nila. Hanggang sa ngayon po, ang mga nanay natin sobrang kayod, sobrang pagpapagod. So let us appreciate this day. Let us bless our mommy. Lagi nating ipag-pray ang ating mga nanay na bigyan pa ng super lakas. Kasi sa bandang huli, kahit si nanay, siya yung mag-aaruga kay tatay. Amen? So sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Let us lay our hands sa ating mga nanay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po sa napakagandang mensahe na pinagkaloob mo sa amin. Na sa lahat ng pagkakataon, Lord God, ikaw ay kumikilos. Ikaw ay patuloy, nagbibigay ng kaligtasan, kalakasan, Panginoon, sa bawat isa. Sa umagang ito, Panginoon, narito po ang aming mga nanay. Salamat, Lord, sa kanilang buhay, O Lord. Ang dalangin po namin, Lord God, yung malakas na pangangatawan. Lord, yung kalusugan, Panginoon. Yung mahaba pang buhay, Lord God. In Jesus' name. At Lord, ang dalangin namin, Lord God, sa kanilang buhay, Lord God. Panitalihin mo silang nasa iyo, Lord God. Lagi mo silang ingatan, Panginoon. Iligtas mo sila lagi, ilayo sa anumang kapahamakan, Panginoon, sapagkat ang aming mga nanay, Lord God, ang lagi nag-aaruga sa amin, katulad mo, O Diyos. Lord, salamat po sa bawat nanay na narito, Panginoon. Kami po'y nananampalataya, O Lord, that you're the God of restoration, Lord God. You're the God of reformation, Lord God. You're the God of revelation, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw magpahayag, O Lord, ikaw mag-restore, Lord God, sa buhay ng mga nanay na narito, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, ng kanilang buhay ay gamitin mo, Lord God, hindi lamang sa kanilang pamilya, Panginoon, ganun din, Lord, sa kaluwalhatian mo, O Diyos. Dalhin mo sila, O Diyos, sa iyong kalooban, Panginoon. At sa oras pang ito, Lord God, alam ko po, Panginoon, na meron silang dinidesire sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, at hindi ito para sa kanilang sarili, kundi para pa rin sa kanilang mga anak. Katulad, Lord, ng ginawa mo, Panginoon, kay Haring Solomon, anuman yung hindi nila hiningi, Panginoon, ipagkaloob mo ito sa kanila sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God. In Jesus' name, Lord God, mag-overflow yung iyong pag-ibig, ang iyong presensya sa bawat mami namin, Panginoon.
In Jesus' name, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, at sa aming mga nanay, na tunay nga na regalo mo sa amin, Lord God. Muli, Panginoon, sa iyo namin isinusuko ang aming buhay, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Happy Mother's Day, mga mami. I love you po.